Ayaw ko ng away, pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Ayun, patay. Lacson warned in a radio interview after Marcoleta called him epal and pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH alleged anomalous flood control projects. Grabe. Tinawag siyang epal tsaka pasikat, si Senator Ping Lacson. Ano ba? Trabaho nyo yan sa Senado? Ginagawa ni Senator Ping yung trabaho niya. Palibasa kasi to si Marcoleta, sanay sila sa grandstanding eh. Syempre DDS mentality. Grandstanding ang mindset. Kasi mga kababayan, eto kasing si Marcoleta, alam naman natin bagito. Bagito nagmamagaling. Oo. Alam niyo, nakakatuwa dito sa mga ganap ngayon, guys. Unting-unting lumalabas ang kabobohan ni Marcoleta. Unti-unting lumalabas na hindi niya deserve ang Blue Ribbon Committee. Alam niyo kung bakit? Kasi lumabas yung kanyang pagiging unfair. Yun nga yung sinabi sa kanya ni Rapi Tulfo kanina. Oo, sinigaw-sigawan siya ni Rapi Tulfo. Galit na galit si Idol. Inaway niya si Lacson, sabi na ekealam daw sa Blue Ribbon Committee. Bakit daw siya nag-privilege speech? Nag-privilege speech siya noon. Sabi, ba't daw inulit para daw ina-undermine niya o minamaliit niya ang kapasidad ng Blue Ribbon Committee? Oo, gano'n ang sabi niya. Ano ba kasing sinabi ni Lacson? Ipapakita ko sa inyo. Representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Patay. Isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin, absorptive capacity. How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Patay. Tell me, Mr. President. Imposible. Diyan na-trigger si Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta, nag-privilege speech ka na noon. Bumuo na ng committee. Bakit hindi ka na lang nagsalita sa loob ng committee? Bakit hindi daan mo pa sa privilege speech? Sabi ni Marcoleta. Kasi gusto niyang protektahan ng mga Duterte. Di nagalit siya, hindi niya pinangalanan si Senator Ping Lacson. Pero obviously, si Senator Ping Lacson yung pinapatungkulan niya doon sa show niya sa Net25. Ano ngayon nangyari? Nagsalita si Ping Lacson. Eto na. Anong sabi ni Senator Ping Lacson? Naghahanap ka ba ng away? Senator Ping, good ka dyan. Good job ka dyan, Senator Ping. I like it. Take it from someone who has been at it for more than 2 decades. Sakit, guys. Ay, chait-chait naman. Parang sinasabi kay Marcoleta, hoy, bagito ka pa lang dito, hoy. Senator Ping Lacson on Sunday bristled at neophyte Senator Rodante Marcoleta's claim that he and other senators were undermining his authority as chair of the Senate Blue Ribbon Committee in its inquiry into the alleged anomalous flood control projects of the DPWH. Ayaw ko ng away, pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Ayun, patay. Lacson warned in a radio interview after Marcoleta called him epal and pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH alleged anomalous flood control projects. Grabe. The veteran lawmaker has been exposing irregularities since his first term as senator in 2001, rejected Marcoleta's insinuation that he was interfering in the investigation of the Senate anti-graft panel. In his television program, the rookie senator accused Lacson of violating the Senate rules when he pursued a privileged speech on the supposed fraudulent flood mitigation programs even after the Blue Ribbon panel had opened its inquiry. Tinawag siyang epal tsaka pasikat, si Senator Ping Lacson. Ano ba? Trabaho nyo yan sa Senado?
Ginagawa ni Senator Ping yung trabaho niya. Palibasa kasi to si Marcoleta, sanay sila sa grandstanding eh. Syempre DDS mentality. Alam nyo kasi mga kababayan, pagkakaalam ko talaga wala sa rules yan eh. Yung sinasabi ni Marcoleta na bawal ka na mag-privilege speech kapag may Blue Ribbon Committee hearing. Wala namang ganun. Privilege nga eh. Ayun na nga, sabi ni BJ Cads. Privilege nga, open topic. Correct. Sabi niya, pinanghihimasukan namin siya. Walang nanghihimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na kine-create ni Senator Marcoleta. Hindi lang naman siya ang pinakikiusapan dito. Ang manifestation ko, baka pwedeng ihiwalay na lang ang petsa kesa pare-parehong napaka-importante ng hearing. I'm not belittling his Blue Ribbon Committee. I recognize his mandate, but in his TV program, he's attacking us for supposedly interfering with him. We're not meddling with his authority. Kasi ang gusto ni Marcoleta siya, bida. Ano pa ba pwedeng motibo dyan? Ba't ka magagalit kung may magko-comment na senador sa'yo tungkol dyan sa Blue Ribbon Committee? Ba't ka magagalit? Maliban sa magbida-bida. Or, gusto mo ikaw ang magko-control ng kwento. Gusto mo ikaw magko-control ng narrative. Kasi hindi lang siya, mga kababayan. Hindi lang si Ping Lacson ang binira niya. Nakakatawa kasi pati si Kiko Pangilinan nag-comment, mga kababayan, si Senator Kiko. Una sa lahat, mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako nagmungkahi ng Independent Commission at panukalang SB 1250 ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Kulang ka pala sa research, Marcoleta eh. Inaaway siya ng mga senador. Sabihin kay Marcoleta, welcome to Westeros. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga at hindi niya rin tayo pwedeng pigilan suportahan ang panukalang batas ni Senator Soto na bumuo ng Independent Investigative Commission para imbestigahan ang corruption sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi pa niya alam ay malayang maaaring magmungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing mga panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang-iinsulto, trabaho namin ito. Kasi nga, Senator Kiko, hindi siya yung bida, ano ba? Kailangan yung Blue Ribbon niya ang laman ng headline, Senator Kiko, ano ba? Alam naman natin, aso ng mga Duterte to si Marcoleta eh. Intindihin na lang natin, wala ho siyang sariling opinyon. Sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta sa panukalan ni Senator Soto at pagsuporta ko dito, ay galingan na lang niya ang pag-iimbestiga niya at patunayan ang husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Yon! I like this, Senator Kiko. Hindi kita gusto nun, pero ngayon medyo okay ka. Medyo okay ka ngayon, Senator Kiko Pangilinan. Buti na lang binoto ko to si Senator Kiko.